I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, meron akong upload videos updates kung nakikita nyo yan. Alam nyo talaga ito si dating Congressman Teves. I think nakatadhana talaga sa pagkatao niya, ang pumapatay ng tao, 'di ba? Grabe. Ang ano nito, halang ang bituka nito guys, ano, sa totoo lang. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello guys. March 25, 2026. Para kumpleto detalyado, basahin ko po sa inyo ito. Sabi niya dito. Sabi dito po ng Abante, ayan, Ramel Madriaga, pinapatumba ni Teves. OM goes. Diba, sabi po kanina doon sa sa House Committee on Justice, kasi wala na kumbaga tuloy-tuloy na po ang impeachment trial kay Sara Duterte, kaya subaybayan po natin hanggang sa dulo. Sinabi nga doon kanina na si si Madriaga kailangan na po ilipat, no, sa House of Representatives kasi may kulungan doon, 'di ba, mga kababayan? Mas mabuti 'yun para hindi pahuli ang lahat, 'di ba? Ibinunyag ni Ramel Madriaga na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves umano ang nagpapatumba sa kanya ayon kay Akbayan Party List Representative Chill Jokno. You see? Anong koneksyon? Anong koneksyon ni Teves? Bakit gusto niyang kumbaga patayin ito si Madriaga, at alam natin si Madriaga kung anong mayroon sa kanya, 'di ba? Siya po ang naglabas kung ano ang mga tinatago-tago ni Sara Duterte. 'Di ba? I-connect the dots. Ika nga. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman ni Sara Duterte. Ayun, guys, connect na natin. Sa impeachment proceeding nitong Miyerkules, Marso 25, sinabi ni Jokno na naglabas ng panibagong affidavit si Madriaga noong Marso 3, 2026 na nagdidetalye na sa panganib na kinakaharap nito sa loob ng kulungan. 'Di ba? Mabuti kamo nakailag siya. Wow. No? Ang galing niya din Siguro I think guys may purpose kung bakit buhay siya. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo, family mo, at iba pa. You see? Bakit may reward system? Kaninong administration yan? I-connect the dots, guys, Ito isiningle out ko lang kasi, isiningle content ko lang ito dahil even napag-usapan kanino sa impeachment trial ng House Committee on Justice, ito, siningle ko ito para nang sa ganon, may spread ko ito, guys, sa isang account ko, no? Sa TikTok, of course. Sa loob ay nakaramdam ang mga ako ng sobrang takot. Ang takot na iyon hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Yan yung mga tao mahilig pumatay ng kapwa, true hitman, ganun lang yun i-connect the dots yun na naman, mga kababayan. Na paranoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari, nalasunin ako. Korekto? Halos hindi na ako mapakali kung minsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs ko at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng isyu kay BP Sara Duterte. Siyempre, 'di ba? Guys, yun lang naman yun. Posible yan, talagang anytime. Kasi gumagalaw talaga sila para papatayin talaga siya. Ayan na nga, binunyag niya si Teves. Pero kahit kailan mamatay tao talaga yun. Buti nga yun, nakakulong Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit on March 3, 2026 at detainee with the pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. Sabi sa inyo guys Sabi sa inyo. Kaya dapat bukas nandoon na sa House of Representatives, doon dapat ikulong, di ba guys?
According to Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga narinig ko sa loob ng kulungan, ang budigang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Agay! Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Congressman Teves ang gustong magpatumba sa akin, dagdag pa ng mambabatas. O i-connect nyo, bakit gusto ni Arnie Teves napatumbahin siya? Eh siyempre, para hindi magsalita laban doon kay Sara Duterte. Yun lang naman ang punto dito, guys, eh. 'Di ba? Sa kasalukuyan ay nakakulong sa bagong diwa na nasa ilalim ng Bureau of Jail Management ang Penology, BGMP, si Madriaga dahil sa kasong ginaming kung saan nakadetini din si Teves ambot sa imo. Agay. Dahil sa kasong pagbataan sa dating Governor Ruel Digamo. Doon din pala nakakulong itong loko-loko na ito, eh. Oh, 'di ba? Alam nyo, guys, matagal nang nagtago 'yan, eh. Sa Timor Leste, 'di ba? Si Teves. Pero dahil sa magaling ang Marcos administration, of course, no? Ay membro tayo ng Interpol, ay nakuha ng Interpol. Kaya ayun, kinulong. Isang salita lang ng pangulo, ay ano yun, guys, I remember nung time na yun, pupunta sa sa summit si Pangulong Marcos Jr. Nag-usap sila ng pinaka minister yata ng Timor Leste yun, eh. Timor Leste, eh. Alam nyo, guys, kinabukasan may news. Yun naman pala, ang Pangulo, isang salita niya yun. Napauwi sa de oras si Teves through Interpol, di kay nalok. Ang sumundo sa kanya si dating NBI Director Santiago, correct me if I'm wrong, guys, no? Itinuri ni Jokno na vital witness sa impeachment case laban kay Duterte sa issue ng confidential funds dahil sa kanyang pinabait noong November 2025, kung saan sinabi dito na siya ang naghakot ng milyong para i-deliver sa iba't ibang lugar sa utos ng pangalawang pangulo. Kababaeng tao, 'di ba? Kababaeng tao. Talo pa yung mafia, guys, yun, no? Biro niyo yun. Tapos kung makapagbintang sila, sabi nila nagdi-deliver daw yung 18 Marines sa, doon sa Baluarte ni Pangulong Marcos Jr. Ilocos Norte, doon daw sa bahay, ganoon. 'Di ba? Nabalita niyo yun. Ibig sabihin, yung binabalita po ng 18 Marines, no? Baliktad, eh. Parang biliktad ang dating, eh. Nag-deliver daw sila ng malitang pera doon daw sa Ilocos Norte kay Pangulong Marcos Jr. Anong pinagsasabi? Yun pala, gawain nila. Ngayon, parang lumalabas, no? Yung clue. Parang i-connect mo sa dots. Nagiging dots na, guys. Baliktad pala. Kaya ako, hindi ako talaga nakalimutan doon sa sinabi ng lola ko, sa totoo lang. Yung mga tao daw talaga mahilig magbintang sa kapwa nila, sa mga taong galit na galit sila. Yung pala gawain nila. Tama nga, 'di ba? Kinumpirma naman ito ni DILG Secretary John Baker Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan. Sa kulungan noong October 19, 2025. Base ito sa ulat ng Inquirer na mismo ng Vice Presidente. Vice President ang nagatat sa kanyang perjury complaint laban kay Madriaga. Ito ay matatagpuan mismo sa Annex B sa complaint affidavits na minakahang Annex 5 sa Consolidated Verified Answers and Ad Quatilam ni Vice President Sara Duterte ayon pa kay Jokno. Hoy, talaga mga mamatay tao talaga ito, eh, no? Sa totoo lang. Dahil dito naghain ng motion si Jokno na insecure ang kaligtasan na insecure, hindi insecure, guys, na insecure ang kaligtasan ni Madriaga na kaalaunan ay inaprobahan ng committee, kaya inatasan si Batangas Representative Jeber Ruistro, ang House Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa BJMP para dagdagan ang seguridad nito. Nako, sana dalhin nyo na lang dyan sa Senado. Ay, hindi,
is a House of Representative, kawawa naman, guys. Well, I think, mga kababayan, if ever talaga may mangyari kay Madriaga, alam nyo na, connect nyo talaga sa dots. Kung ano yung inisip ko, yun din ang iisipin nyo. Sino ang behind, di ba? Pag talagang may mangyari sa kanya, alam na. Obvious ba? Yan, no? Grabe, no, guys, ha? Matindi ito, ha? Nako. Kawawa talaga siya, guys, ha? So, kailangan ibunyag na lahat ng mga nalalaman niya. 'Di ba? Kasi hindi mo rin hawak itong mga tao na ito, halang talagang bituka eh. Oh. Ganyan. Kaya mamatay tao talaga yung mga salot sa lipunas, ewan ko. Basta. So, yun mga kababayan, ano po yung masasabi nyo? Talagang sininggal ko itong guys, yung content ko kasi para mabasa ng mas maiksi, mahaba kasi yung live ng impeachment trial kanina. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Kayo nang balang musga at magkomento. Don't forget to follow me and likes. Bye everyone. God bless Philippines. There's more rise.